we promise that this 2026, hindi kami magsasawang purihin ka, i-worship ka. Ibibigay namin buhay namin para sa iyo. Until our last breath, Lord, we will worship you. We will declare your name, Lord. Regardless of the situation namin sa aming mga buhay, Lord, we still worship you, Lord. Oo, nasa to. Regardless ng mga nararamdaman namin, emotions namin, Lord, hindi yung nagmamatter. We will still worship you. We will worship you in good times and in our bad times, Lord. Hindi kami magsasawa. Because you deserve it. Maraming salamat po for all your provisions sa buhay namin, Panginoon. Sa pagmamahal mo sa amin, Lord. Sa pagbibigay ng opportunity, Panginoon, humarap sa iyo, Lord. Na gamitin mo para magpuri sa iyo, Panginoon, Lord. Maraming salamat. Sa pagmamahal mo sa amin, sa mga blessings mo sa amin, Lord. Maraming salamat. We worship you. At hindi lamang ito sa church, kundi sa aming mga buhay, aming mga araw-araw na buhay, Lord. Pupurihin ka namin, sasalamatan ka namin. I-share ka namin sa mga tao, sa family, sa mga friends, sa aming mga neighbors, Lord. Hindi kami mahihiya, isigaw yung pangalan mo. Na ipakilala ka sa kanila. Lord, gamitin mo kami. Be your vessel. Na makakilala, Panginoon, yung mga nasa paligid namin, community namin. Gamitin mo kami na ma-lead yung mga tao mo, Lord. Inaalay namin ang buhay namin sa iyo lamang, Panginoon. Use us. Lord, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan na nagawa namin, Panginoon. Sa isip, sa salita, at sa loob. Lord, patawad sa mga pagkukulang namin. Sa mga nagagawa namin hindi maganda. Lord, patawad. Sorry po, Panginoon. Hindi mo nabago. Ginagawa niyo. Sa iyo lamang ang pagkukulang ka sa salamat. Sure. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala video. Ayan. Pwede ba na kalakpan natin ulit guys? Happy New Year, everyone. I'm Ron, one of the assistant pastors sa Journey. Pwede ba natin batiin yung katabi natin ng Happy New Year? New Year. New Year. Ano ang Tagalog ng Happy New Year?
tumatalon pag New Year. Dapat naliligo. Yeah. So, today po, we will start a brand new series and the New Year. Kailangan bagong series natin. So, we call it Breathing Room. So, pamilyar na ba kayo sa mga New Year's resolution, di ba? Meron na ba kayong nagawa? Meron na ba kayong mga nasulat? Kahit isa lang na, ito yung babaguhin ko this year. Meron na ba? Meron na. Kung wala pa, okay lang yan. January, ano pa lang naman eh. January 4. So, buong January, pwede ka mag-isip ng New Year's resolution mo. So, itong series na to, we will take it as a New Year's resolution para sa tatlong importanteng aspect ng buhay natin. Ano ba yung tatlong importanteng aspect ng buhay natin? Yung time natin, yung money, and then yung relationship natin. Sino madalas nakakita nitong picture na to? Next slide. Ayan. Nakikita nyo ba? Malinaw ba? Parang basurahan eh. Basurahan ba yan? Sino nakakita madalas nito? Pag gising mo sa umaga bago ako pumasok. Diba? Hindi ko sinasabing hindi siya maganda. Kasi may mga tao talaga na okay lang sa kanila yung ganito eh. Parang kaya nilang mumuhay na, uy, alam ko kung saan ako nilagay yung orange kong damit eh. Kahit wala akong makita orange dyan, alam niyo pag ginano niya yung kamay niya, ito, hindi na yung kulay orange. So hindi kasi sabing pangit siya or ano, di ba? Tapos, may nabasa din ako na kung ano daw yung itsura ng isang parte ng buhay mo, ganun mo siya gagawin lahat. So kung ganito yung closet mo, baka sa ibang aspect ng buhay mo gano'n. Pero hindi naman siya sure. So, anong feeling kapag ganito yung damitan mo? Sa tingin nyo, anong feeling? Kasi to be honest ako, yung closet ko ng mga pambahay, ganito. Yung mga pambahay lang naman. Kasi, bahay lang naman yun eh. Nasa bahay lang naman ako kahit gusto niya. Pati pang alis. Di ba? Kapag ganito yung itsura ng closet ko, di ba? Nakakainis, stressful. Kasi may times na kapag nagmamadali ka, may pupuntahan ka, tapos may kailangan kang gusto mo yung damit na yung nasusuotin mo eh. Pero dahil ganito yung itsura ng closet mo, hindi mo alam na nasaan. Saan ba yun? Di ba nakaka-stress siya? Sometimes, nakaka-suffocate yung feeling na okay lang, asan na ba? Ano namang gagawin ko nga? Gusto ko yun eh, pero hindi ko mahanap. Diba? Same sa mga tools. Sino may mga tools dyan na pangbahay, sa sasakyan, sa lagayan ng makeup. Sino mga nagbi-makeup dito? Ganito ba yung itsura na lagayan ng makeup? Sa lasa ng bed, gulo-gulo. Sa school, yung mga gamit mo sa school. Ganito ba yung itsura niya? Di ba? Yung notebook, magkakasama na yung lapis, yung ballpen. Yung mga gamit mo sa work, ganito ba yung itsura ng table mo sa work? Diba? Or walang laman yung table mo sa work. Diba? Sobrang stressful kapag cluttered, magulo, kalat-kalat yung mga gamit mo. Nakakainis siya. Diba? Isa pa to. Na-experience nyo na ba itong ganitong feeling? Yan. Saan to? Tingin nyo. MRT3. Diba? Sa MRT3 na to, na-experience ko siya pag rush hour, ganyan talaga yung itsura niya. Yung tipong papasok ka pa lang, pagpasok mo dyan, paglabas mo, ano lang ang ganda ng damit mo, ayos na ayos, chinatcha mo, paglabas mo, gusot eh. Tapos parang ka na nagtrabaho ng 12 straight hours. Diba yung gulo-gulo yung buhok mo, yung amoy mo, pauwi ka na ba? Papasok ka pa lang, yung amoy mo, parang pauwi yan. Diba? Pero sometimes wala tayong magagawa dyan eh. Diba, may mga times na kahit anong gawin mo talagang yan yung buhay mo eh. Diba? Okay lang naman yung ganitong itsura ng closet, okay lang naman yung ganitong itsura ng commute life mo. Pero ang hindi okay, kung ganito yung itsura ng time mo, ng schedule mo, kung ganito kagulo yung pagmamanage mo ng pera mo, at kung ganito kagulo yung relationship mo. Diba? Sipin mo yung schedule mo, yung finances mo, na yung relationship mo, ganito siya kagulo. Diba? Problematic siya. Sobrang problematic niya. At nakakasuffocate. Yung tipong ayaw mong
ayaw mo na mag-stay doon. Ayoko na din sa relationship na to. Anak mo yun eh. Asawa mo yun eh. Aalisan mo ba? Ayoko na ng ganitong finances. Pera mo yun eh. Diba? Ikaw nagmamanage yun, ikaw dahilan nun. Yung time mo, yung schedule mo, sarili mo yun eh. Bakit mo aalisan? Ikaw yung may kagagawan nun. But that is why life is better when there is room to breathe. Parang ganito. Parang ganito yung mas magandang next slide. Yan. May nakaka-relate ba? Ako medyo hindi ako nakaka-relate eh. Mas maganda kapag ganito yung itsura, di ba? Parang tinitignan mo pa lang yung ganitong itsura ng cabinet. Sobrang peaceful niya. Parang yung may-ari nito, ano pang klaseng buhay yung may-ari nito? Sobrang peaceful siguro ng buhay niya. Diba? Tinitignan mo pa lang. Ganitong buhay ba? Ganitong time, ganitong schedule, ganitong finances, ganitong relationship ba yung gusto nyo? Maayos. Diba? Siyempre, ganun yung gusto natin. Hindi siya suffocating, hindi siya nakakainis, hindi siya magulo. There is room to breathe. Parang ganito rin. Na-try nyo na ba yung ganitong time na mag-commute? Next slide. Ayan. Na-try nyo na ba yung ganyan? Di ba? Sarap ng Pasko. Tapos after rush hour. Di ba? Rush hour 6, 5 to 8. Tapos mga 9 a.m. Ayan, ganyan na yan. Ganyan na yung time. Yung breathing room po, yung sinasabing breathing room, is a space between our current pace and our limits. Next slide. Ayan. Ano yung sinasabing breathing room? Ito yung current pace natin, kung nasaan ka, and then yung limit mo. Kung hanggang doon ka lang, hanggang doon lang yung time mo eh, yun lang yung kaya mong ibigay eh. Hanggang doon lang yung finances mo, yun lang yung kaya mong gastusin. Yung sa relationship mo, ito lang yung mga kaya mong kasama, and ito lang yung mga relationship mo. So yung breathing room po, is between our current pace and our limits. So meron tayong limit, and then yung breathing room, it's between our current pace and our limit. Parang ganito yung breathing room. Hindi mo kailangan magmadali palagi sa pupuntahan mo. Di ba? Kailangan kong magmadali kasi after nito, meron agad ako next schedule eh. Tapos after ng next schedule ko, meron ulit. Di ba? Talagang jump pack yung jump pack yung schedule mo. May time ka para sa family mo, may time ka para sa anak mo, may time ka para sa asawa mo, may time ka para sa parents mo, may time ka para sa friends mo. Ganun yung breathing room. Meron kang savings at the end of the month. Meron kang makukuha kapag emergency. Hindi yung pagdating ng bill at the end of the month, wait lang po. Anong gagawin ko? Saan ko kukuha yung pambayad nito? Kakautang ko lang kay kanina eh. Uutang na naman ako. Diba? Hindi mo alam kung saan mo huhugutin yung pambayad dun sa bill. And all of us have limits, but if you live your life always at your limits, if your schedule is always dun sa limit mo, if your finances, if your relationship nandun lagi sa limit mo, hindi mo ma-enjoy yung buhay. Hindi mo ma-enjoy. Palagi kang stress, palagi kang suffocated, palagi magulo yung buhay mo. Ganun ba yung gusto nyong maging buhay in this 2026? Hindi ba? Hindi. Ayaw natin yun. Walang tao na magsasabi, gusto ko yung magulo yung buhay ko. Gusto ko every time na dadating yung meral ko, tsaka yung bill ng tubig, gusto ko nahihirapan ako maghanap ng pambayad. Hindi ganun yung gusto natin. But in your attempt to get the most out of life, you run the risk of losing control of your life. Sometimes, dahil sa kagustuhan natin na mayroong ma-achieve sa buhay natin, nare-risk natin yung peace na sinasabi na parang yung kanina, yung closet na sobrang ayos. In change for progress. So mas gusto natin yung progress
kaysa sa peace. Kaysa sa payapa ng buhay. So, okay lang sa atin. Sige, nag-grow naman ako, nagpa-progress naman ako. Okay lang yan. Sagad natin. Doon tayo sa limit natin. Gawin natin yan. It's not okay when your schedule looks like chaos. It's not okay when your finances have no margin. It's not okay when your relationship are so rushed, you stop enjoying them. When there's no room to breathe, kapag walang breathing room, stress rises. Nakaka-stress. Di ba? Wala ka na space eh. Di mo na alam kung saan isasaksak yung time mo sa anak mo. Di mo na alam kung saan mo ilalagay yung time mo sa asawa mo. Kasi wala na eh. Sagad-sagad na eh. Wala ka nang breathing room. Di ba? Isipin mo, nagda-drive ka ng 80 kilometers per hour bilis na. Isang lubak lang. Isang malubak ka lang ng konti. Patay ka. Malubak ka lang ng konti, safe lang ka. Parang ganun kapag wala tayong breathing room. Isang pagkakamali mo lang, wala na. Katapusan mo na. Isang maling decision lang, wala na. Kasi wala kang space, wala kang margin. Your stress rise up as time runs out, and here comes another bill. Diba? Wala, sagad na, nasa limit ka na ng gastos mo. Pero may paparating na bill. Credit card, Shopee. Shopee, minsan nakaka-visit din yan. Order pala ako. Kalimutan ko, meron pala ako order. Di mo lang sa wala pang bayad. Diba, mangutang ka ngayon. Diba? When you live too close to the edge, your focus narrows. Kapag walang breathing room, yung focus mo, parang ganito. Kapag naka-step ka malapit sa hagdan, pag malapit ka na malaglag, ano yung focus mo? Yung hagdan. Kasi malapit ka na malaglag eh. So, doon ka na lang nakatutok, doon ka na lang nakatingin yung mata mo. Pero pag malayo ka doon sa edge, hindi ka doon nakafocus. Nakafocus ka doon sa ginagawa mo, sa mga bagay na nasa paligid mo. Pero kapag nandun ka na sa limit mo, nandun ka na, malapit ka na, yun na lang iniisip mo, huwag ka malaglag. And minsan, yung focus po natin, wala na dun sa dapat na pinagpo-focusan talaga natin. Nandun ka na, nakafocus kung paano aayusin yung time, yung finances mo. Nakakalimutan mo na mag-focus mo sa mga mahalagang bagay. Focusing on one thing, you lose focus on other things. And sometimes, kapag ganun na, yung focus mo, nandun ka na lang sa para maging maayos yung time, yung finances mo. Minsan yung decision na yun, pag you look back 1 to 2 years, nagsisisi ka. Sana pala, hindi ko ginawa yun. Sana pala, hindi ko binili yun. Sana pala, hindi ako pumunta doon. Sana pala, mas inuna ko tong anak ko, mas inuna ko tong asawa ko. Kesa dun sa ibang tao. You will neglect it. Kasi nga yung focus mo, maliit na lang. Na natatakpan na yung dapat na pagpufokusan mo na mahalaga. And ultimately, our relationship suffer. Kapag nandun ka lagi sa limit mo, yung mga relationships mo, magsasuffer. Ano ba yung mga mahalagang relasyon natin sa buhay natin? So, kung tatanungin kita ngayon, ano yung mga pinaka-importanteng relationship sa'yo? Di ba? Sa parents mo, sa kapatid mo, kung may anak ka na, yung anak mo, yung asawa mo. Yun yung mga importante sa atin eh. Pero ang nangyayari, instead of na-enjoy natin yung relationship natin sa mga tao na yan, hindi. Minsan, may times ba na sinasabi ng anak mo sa'yo, Mami, nasa cellphone ka na naman, Daddy, puro ka na ng cellphone. Hindi ka na namin nakikita dito sa bahay. Alam ko walang anak na magsasabi na ganun. Pero isipin mo, ganun sasabihin sa'yo na anak mo. Daddy, parang
Parang border ka na lang dito ah. Every Sunday ka na lang dito sa bahay. Kumakain ka na, alis ka na naman. Mami, hindi mo na ako natuturuan sa school. Diba kasi nandun ka na nakafocus sa ibang bagay eh. So our relationship suffered when there's no breaking room sa buhay natin. Ay, ang iniisip kasi natin, parang ganito, na ganun talaga kasi kuya eh. Ganun talaga kasi brother, kailangan ko talaga siyang gawin. Busy kasi ako eh. Ito kasi yung time na kailangan ko siyang gawin. Mas malakas kumita dito eh. Diba? May mga ganun tayong reason minsan eh. Pero underneath all of that reason, there is something deeper kung bakit palagi tayong nagdadrive dun sa limit natin. Bakit natin palaging sinasagal yung time natin, yung finances natin, yung mga relationship na kailangan natin i-meet. There's something deeper driving us. And a big part of what drives our schedule, our spending in our pace, is fear. Fear. Fear that drives so much of the activity and the spending and the relationship-less lives. Kasi po, natatakot po tayo. Kaya tayo nagsasagad ng oras natin. Kaya tayo nagsasagad ng gastos. Kaya minimit natin lahat ng relationship na pwede natin i-meet. Kasi natatakot tayo na meron tayong ma-miss out. Ano yun yung FOMO? Sa mga Gen Z, yung FOMO. Fear of missing out. Kapag hindi ako pumunta dito, baka may ma-miss ako eh. Kapag hindi ko siya kinausap, baka may ma-miss ako eh. Kapag hindi ko to binili, baka may ma-miss ako eh. Sayang. The fear of missing out. Natatakot ka na if I don't say yes, if I don't sign up, baka. So natatakot tayo na baka mayroon tayong mamisan. Also, natatakot tayo fear of falling behind. Tinitignan natin, kino-compare natin yung sarili natin. Asya, ito na yung dinadrive niya sa sasakyan. Ito yung mga nagbibili niya. Dito siya nagbabakasyon. Grabe, ang ganda. Palawan. This is how they spend their time. So, ang ginagawa mo, ikaw din, talagang sagad-sagad ka kasi baka maiwan ka. Maiwan kanino? Sino makakaiwan sa'yo? Natara mo na ba yung minsan na bakit ko ako nagtatrabaho ng sobra? Bakit ba ako nag-i-spend ng sobra? Kasi baka maiwan ako eh. Kanino? Sino makakaiwan sa'yo? Kanino ka maiiwan? Sinong maupuna sa'yo? Natanong mo na ba siya minsan? The fear of falling behind. Kanino? Saan? Sino? Ano? Diba? Minsan natatakot tayo, meron tayong thinking na gano'n na baka maiwan tayo eh. Kaya nangyayari, we spend until our limits. Na sometimes, hindi na siya nagiging maganda sa atin. And the last is, fear of not mattering. Natatakot ka na baka wala kang bilang. For example, reunion. Reunion ng mga high school, college. Diba? Natatakot ka na baka baka ako lang yung walang narating. Baka ako lang yung walang bilang dun sa mga kasama ko. Sa reunion ng family, baka ako lang yung walang bilang dito sa pamilya na to. So, natatakot ka. Kaya ang ginagawa mo, you spend much surpassing your limits. You spend your time surpassing your limits. Na nangyayari, hindi na siya naging maganda for you. Fear of not mattering. Breathing room is an issue
of fear. Agree ba kayo? Doon sa mga sinabi ko, nag-agree ba kayo doon? Na sometimes kasi natatakot lang tayo, kaya natin ginagawa yung mga bagay ngayon. But also, yung breathing room, yung spending outside of our limits is an issue of faith. Di lang siya issue ng fear, but it's also an issue of faith. Ito yung question. How much do I really trust that God knows my name and cares for me as an individual? Gaano ka naniniwala na si God? Gaano ka nagtitiwala kay God? Nakilala ka niya at He will take care for you. Take care of you. Gaano ka naniniwala dun sa statement na yun na kilala ko ni God at God will take care of me. Gaano kalaki yung trust mo dun sa statement na yun? Kasi yung Bible po, it is clear when it comes to have margin and breathing room. Malinaw po yung Bible pagdating sa breathing room. Although hindi natin mababasa yung salitang breathing room sa Bible, pero malinaw po na si God gusto niya magkaroon tayo ng breathing room. Gusto ni God magkaroon tayo ng margin sa buhay natin na hindi tayo palaging nandun sa limit natin. Na every time na wala na, tutuliro ka na. Diba? Si God, yun yung gusto niya mangyari. When you open the pages of the Bible, God speaks to this issue, and He speaks to this issue in a very unusual way. God wants us to have a breathing room. Yung mga Israelites po, kilala niyo yung mga Israelites? Sino nakakilala sa mga Israelites? Kilala mo? Magbigay ka nga ng isang ano. Nakilala niyo yung mga Israelites? Yung mga Israelites po, bago sila makapunta dun sa Promised Land, saan sila nakatira for around 400 years? Sa Egypt. Sa Egypt po, ang buhay ng mga Israelites, slave po sila dun. 24/7, walang pahinga, walang margin, walang breathing room. Yun lang yung alam nila ang buhay nila. Pagising nila, saan ba ako ngayon maggagamas? Saan ba ako ngayon maglilinis? Saan ba ako ngayon magbubungkal ng lupa? Yun lang yung buhay ng mga Israelites. Yun yung kinalakihan nilang buhay. 24/7, slave sila. But after nila umalis doon sa Egypt, di ba, inalis sila ni Moses doon eh. And then pagdating nila sa Promised Land, binigyan sila ni God ng bagong pag-iisip. Kasi slave nga yung slavery mindset sila. Meron silang slavery mindset. So binigyan sila ni God ng renewed mind. Binigyan sila ng mga commandments. Pamilya guys sa 10 commandments, di ba? Pero around 700 commandments pa kung babasahin niyo yung Bible. Sobrang dami binigyan ng commandments sa mga Israelites. And isa sa pinaka top 10 na binigay ni God na law na commandment sa mga Israelites ay yung Sabbath. Sabbath. Ang Sabbath po is taking an entire day off. Day off. So yung mga Israelites kasi hindi nila alam yun. Hindi nila alam yun. Ano yun? Day off. Eh ang kinalakihan namin 24/7 dapat nagtatrabaho ka. Wala ka dapat i-miss. Kasi yung Sabbath din po, ano sa mga Israelites yun, parang bago sa kanila yun. Kasi dati wala pa namang refrigerator eh. Di ba? So kung hindi ka magtatrabaho na isang araw, kinabukasan, baka walang kakainin. Kasi sa example, Sabado, nagtrabaho ka. So meron kang pagkain ng Sunday. So kung hindi ka magtatrabaho na Sunday, wala kang kakainin ng Monday. So bago sa kanila yun, na ito lang, God, di ako magtatrabaho ng isang buong araw. Ano kakainin ko? Sa kinabukasan, ano pang gastos ko kinabukasan?
But what if we hadn't brought all the crops in? Eh, yung mga tanong ng mga Israelites, wait lang Lord, paano kung hindi ako mag-aani ng isang araw? Eh, dapat akong kumuha ng pagkain para may pagkain ako next day. So sabi ni God, hindi. Trust me. Parang nung binigay niya yung Sabat sa mga Israelites, merong word na nakaakibat doon na, sige, mag-day off ka at magtiwala ka sa akin. Yun yung sabi ni God. Wala kang gagawin ng araw na yan. Mag-rest ka. Gawin mo yung mga ibang bagay. Huwag ka lang magtrabaho. And then, trust me, doon sa kakainin mo next day. Doon sa meron ka for the next day. Kasi po yung Sabat is gift po ni God sa atin. Hindi po tayo hindi create ng tao para sa Sabat. Create yung Sabbath day, yung rest day, yung day off para sa mga tao. Also, God gives us the tithe. Tithing. Hindi po ito yung about sa giving. Ang tithing po before sa buhay ng mga Israelites, lahat ng income na mapasok sa kanila, lahat na makukuha nilang income for the day, hindi nila gagastusin. So mag-iiwan sila ng 10 to 20%. Tapos yung 10 to 20% na yun, para magiging, actually hindi siya emergency fund eh. Yung 10 to 20% na yun yung gagamitin nilang pantulong sa ibang tao. Kunyari, meron nangangailangan na, oy, Mare, pare, ewan ko ganyan tawagan nila dati. Mare, pare, nakakailangan ako ngayon eh. So, doon nila kukuhain, 10 to 20%. So, alam nila na yung income nila, hindi nila pwedeng gastusin lahat. Kasi kailangan ko mag-iwan ng 10 to 20% para kapag merong taong lumapit sa akin, meron akong mabibigay. Kasi kung ginastos ko lahat yun, tapos may lumapit sa akin, ay, sorry. Nabili ko na ng pang-shopping. Sorry hindi. Wala talaga eh. Punta ka na lang sa isang kapitbahay natin. Di ba? Ganon. So alam ng mga Israelites yung sense of financial margin because of tithes. Also, ito yung isang interesting. Law of gleaning. Law of gleaning. Commandment to ni God dun sa mga Israelites. So sabi niya dun sa verse. Sabi ni God dun sa binigay niya itong commandment na to sa mga Israelites. Sabi niya, when you reap the harvest of your land, so trabaho, nag-work. When you reap the harvest of your land, do not reap to the very edges of your field or gather the gleanings of your harvest. So meron kang 1,000 kilometer na taniman, hindi mo isasagad aanihin lahat. So mag-iiwan ka ng space na hindi mo gagalawin, na hindi mo aanihin. Do not reap to the very edges of your field or gather the gleanings of your harvest. Next slide. Do not go over your vineyard the second time or pick up the grapes that have fallen. So example, yung ano mo, mangga, mga mangga yung ano mo, mga tinatanim mo. Di ba pag nakuha tayo ng mangga, hindi naman lahat nasasalot yung manukit eh. May mga nalalaglag. So sabi ni God, yung mga nalalaglag na yun, huwag mo nang damputin. Hayaan mo lang doon. Yung mga nasungkit mo, yun lang yung dali mo dun sa stock room mo. Diba? Leave them for the poor and the foreigner. Kasi nung time ng mga Israelites, mayroong mga, siyempre, may mga mahihirap din dun eh. Tapos mayroong mga taga-ibang lugar, kunyari, sa Amono, yung mga taga-Binangonan, pupunta sa Amono para manguha ng mga nalaglag, ng
pagkain, yung mga nalaglag na prutas during the harvest. Next slide. Leave them for the poor and the foreigner. And then nakadugtong, I am the Lord, your God. I am the Lord, your God. Parang out of ano eh. Ano connect ko yan? Bakit I am the Lord, your God? Ano connect nun sa pag-harvest? Next slide. When you are harvesting in your field and you overlook a sheep, do not go back and get it. Next. Leave it for the foreigner, the fatherless, and the widow. And ito yung interesting dito sa verse na to. So, sabi niya, so that, kapag ganun yung ginawa mo, hindi mo kinuha lahat, meron kang iniwan, yung mga nalaglag, hindi mo kinuha, nagtira ka doon sa harvest mo. So that the Lord your God may bless you in all the works of your hand. Eh Lord, talent ko yun eh. Akin yun. Bungay ng pulo ko, sa akin yun. Dapat kuhain ko yun. Bakit ko ititira? Sayang yun, pera din yun. Pag nabenta ko, kahit yung mga laglag na yun, pwede ko ibenta ng tumpukan yun. Sayang din yung pera yun. Di ba? What if Lord, kinuha ko, tapos binenta ko, dagdag yun sa akin. Pero sabi ni God dito, the Lord your God will bless you in all the work of your hands. So, ang ibig sabihin, kapag ba hindi natin ginawa lahat ng kaya natin gawin, God will multiply the work that we did. Parang ganun yung gusto sabihin ng verse sa atin eh. Na kahit hindi ko isagad yung pagtatrabaho ko, kahit hindi ko isagad yung gastos ko, God will multiply all. Kasi di ba meron tayong thinking na ano eh, na Lord, opportunity to eh. Sayang to, dagdag kita to. So isasagad ko yung trabaho. Sige, sayang yun eh. Kasi kung paano, what if hindi ko siya ginawa? Ano na lang yung panggastos ko the next day? Kasi kulang yung sahod ko eh. So kailangan ko talaga yung Lord eh. Kailangan ko talaga yung God. Pero ang sabi ni God, trust me. Sabi niya, trust me. And sa New Testament, Jesus also said the same thing. So si God, yun yung utos niya, yun yung commandment niya sa mga Israelites. Nung dumating si Jesus, for how many years? Nireiterate niya, sinabi niya ulit, yung same idea ng Sabbath, ng tithe, and ng law of gleaning. That having a breathing room, having a margin. So, ang sabi ni Jesus, parang sinasabi ni Jesus, hindi ako against kung magtatrabaho ka ng magsisipag ka sa trabaho, you work hard. Ito yung goal mo sa this year. Hindi ako against or hindi against si God, hindi against si Jesus do sa mga yan. Pero ang sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 31 to 32, sabi niya, so do not worry. Huwag mo isagad din sa limit mo. And do not worry. Diba parang, ang hirap naman nun guys. Parang, hindi eh. Mag-worry talaga ako dun eh. Mag-worry ako dun God kasi 80% na lang yung gagastusin ko sa income ko. Tapos, hindi ako magtatrabaho na linggo, yun yung malaking kitaan. Yung isang araw na yun, sobrang sayang na eh. Ang sabi ni Jesus,
So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things. Yung mga pagans po, sila po yung mga tao na hindi naniniwala kay God. Meron silang ibang God bukod dun kay God, na God ni Jesus. Yung mga pagans, meron silang ibang mga God. For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Sabi ni Jesus, huwag ka mag-worry. Huwag ka mag-worry na hindi mo nagagawa lahat sa work. Huwag ka mag-worry na hindi mo na bibili or nagagastos lahat. Your Father knows that you need them. And I think this verse is familiar tayong lahat. Sabi ko sa kasunod na verse, but seek first His kingdom and its righteousness, and all these things will be given to you as well. Next slide. Ito. Mamaya pag uwi natin, sulat natin yung mga priorities natin, yung mga gusto nating ma-achieve, yung mga goals natin, yung mga priorities natin for 2026. Sulat natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And I hope and pray na ganito yung magiging itsura. And I suggest na ganito yung itsura ng 2026 priorities mo. Number 1, seek first the kingdom of God. And all those things na sinulat mo, all those things na ginol mo for this year, all these things will be added unto you. So yung breathing room po, having a breathing room is not just having an extra time, having an extra money, having an extra time for your relationship. It's not just that. Breathing room is about trusting God. Breathing room is about trusting God and believing that God knows and cares. Sa tingin mo, ano kaya magiging itsura ng buhay mo? Kasi for the next 3 weeks, pag-aaralan natin, i-detail natin yung aspects ng time, money, and relationship natin for the next 3 weeks. So, I hope matapos natin yung series na to. And then isipin mo, what if, anong klaseng buhay kaya meron ka kung naniniwala ka talaga na si God alam yung mga pangangailangan mo. Na si God, alam niya yung mga pangangailangan mo and He will provide it for you. What if ganun yung mindset mo? What if ganun ka mabuhay this 2026? What if? Kasi ang mga what if natin, what if hindi ko magawa yun? What if hindi ko makuha yun? What if? Di ba? Pag nagiging ganun, stressful siya eh. But what if you put your trust in God and naniniwala ka na yung mga pangangailangan mo this year, ipoprovide siya ni God. What would it look like in that very area where you need breathing room? Sa tingin mo, saan yung area ngayon sa buhay mo that you need breathing room? Saan yung area ngayon ng buhay mo na feeling mo sobrang stress ka? Sobrang suffocated ka na? Saan yun? I-assess mo siya. Mamaya pag-uwi mo, saan kaya?
Saan ko kailangan magkaroon ng margin? Saan ko kailangan magkaroon ng breathing room? What would it look like in the very area where you need breathing room if you were convinced that your Heavenly Father knows what you need and can provide it? In an effort to get most out of life. In an effort to get most of everything dito sa span ng buhay natin. Be careful that you don't lose control of your life. Na yung ibang tao na yung papatakbo ng buhay mo. Na yung ibang bagay yung papatakbo ng buhay mo. So for this 2026, let's create some breathing room and arrange our priorities like this picture. And this picture na pinakita ko kanina, sana, I pray, I hope na maging ganun yung buhay natin this 2026. Peaceful and hindi siya klato. So next week po, next week, we will talk about time, money, and relationship. So magkita-kita po ulit tayo next week. Let's pray. Let's pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon, for this year, Panginoon. For the start of another year that we can manage our life, that we can do everything na pwede namin gawin, Panginoon, para maayos yung buhay namin. Lord, salamat sa opportunities, salamat sa blessings, salamat sa time, salamat sa mga tao, Panginoon, na nasa paligid namin. Lord, maraming salamat po sa lahat. Lord, we pray, Panginoon, that this year will be different. Will be different when it comes to our finances. Will be different when it comes to our relationship. Will be different when it comes to our schedule. Na Lord, na hindi kami nasusuffocate. Nakakalimutan na namin mamuhay, Lord. Nakapokus na kami masyado dun sa mga bagay na less important. Nakakalimutan namin yung mga bagay na totoong importante. Lord, we pray, Lord, this year, Lord, that we will trust you more, that we will seek you more, that we will connect to you more, God. Kasi alam po namin, Lord, we experience the life na malayo sa iyo, Lord God. This past years, mahirap, magulo, nakaka-suffocate. We want to change that this year, Lord. We want to connect to you more, God. We want to trust you more. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon. Lord, guide us. Alam namin na yung 2026, Panginoon, is hindi magiging madali. But you promise to us, Panginoon, kapag kasama ka namin, Panginoon, we will overcome every challenges, we will overcome every problem, we will overcome everything na mabigat na dadaan sa buhay namin. Thank you for that promise, Panginoon. Maraming salamat. And as we continue to pray, some of us here, baka hindi mo pa iniisip or hindi ka pa nag-decide na
Jesus ang magiging part ng 2026 mo? Diba parang sinasabi mo, next year na lang siguro ulit. Nandyan lang naman yan si Jesus eh. Nandyan lang naman yung Bible, nandyan lang naman yan. Hindi naman mawawala yan. But what if this year, you change that? Baguhin mo. You decide today na Jesus will become part of your life. Na yung mga teaching si Jesus, susundin mo. Yung mga sinabi ni Jesus, isisik mo. What if ganun yung gawin mo this year? And if you want, Mga MC. naging ganun yung mindset, your life for this year, I can pray for you. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa ngayong umaga, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga congregation na nandito ngayon, Panginoon. I pray for them, Lord, that kausapin niyo sila, Lord. Kausapin niyo sila through other people. Kausapin niyo sila through your word, Panginoon. Kausapin niyo sila through the circumstances in their life, Panginoon. Can you tell them, Lord, that you care for them? You tell them, Lord, na nandiyan ka lang palagi sa buhay nila. Na nandiyan ka lang palagi na every time na makakailangan sila, nandiyan ka lang, Lord. You're just waiting for them. Lord, maraming salamat po, Panginoon, ulit sa lahat. For our family, sa trabaho namin, sa mga kaibigan namin, maraming salamat, Lord. And you always provide, like we said kanina, you always provide for our needs. Minsan hindi namin alam, Lord, kung saan nanggaling, hindi namin alam kung paano napunta sa amin. But Lord, we acknowledge it. You provide everything for us, lahat ng pangailangan namin. Lord, maraming salamat. Ulit, praise you, Lord. We worship you, Lord. We also pray for our tithes and offering, Panginoon, na itong tithes and offering, Panginoon, is magamit namin, Panginoon, to reach the people in our community, Panginoon. Because that's the purpose. That's our purpose, Panginoon. Bakit kami nandito? That's our purpose kung bakit namin ginagawa lahat na ito. To share Jesus sa ibang tao. We pray for these tithes, Panginoon. That you bless everyone na nandito, Panginoon. That you teach them, Lord, the importance of giving, the importance of prioritizing you, Panginoon, sa aming mga finances. Maraming salamat, Lord. Praise you, worship you in Jesus' name. Amen. Hi, and welcome to our service. If you're new here, you may be wondering who we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredibly powerful and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. But it doesn't end when service is over. Throughout the week, we gather to serve, pray, reach out to our community, and sometimes just to hang out and have fun. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome. Yeah, so good morning po sa ating lahat. Open the line. Right hands. Open the line. Yun. Good morning. Hello. So, happy New Year po sa ating lahat. Pwede ba natin batiin ulit ang ating mga katabi? Sa likod, harap, likod, kaliwa, kanan.
service ay